tumigil ka, huwag mag-scroll. Kung ang video na ito ay umabot sa iyo, hindi ito aksidente. Ito ay isang paanyaya at isang babala. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na mayroong isang bagay na napakahalaga na malapit nang mangyari sa iyong buhay, ngunit kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na takot o hadlang ang biglang sumusulpot para pigilan ka? Isang biglaang pag-aalinlangan, isang hindi inaasahang gastusin, isang relasyon na biglang lumalamig. Marami ang nagsasabi na ito'y bahagi lang ng buhay. Pero paano kung ang mga ito ay hindi magkakahiwalay na pangyayari? Paano kung ang mga ito ay mga senyales ng isang nakaorkestrang pag-atake laban sa iyong hinaharap? Ang Diyos ay sinusubukang balaan ka tungkol sa isang bagay na naisagawi ng kaaway mula sa iyo bago mo pa man ito matanggap. At sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano kilalanin ang pagkubkob na ito at kung paano magtayo ng depensa na hindi kayang sirain. Ito ay isang pagod na hindi kayang ipaliwanag ng 8 oras na tulog. Isang bigat sa iyong mga balikat na nararamdaman mo pagmulat pa lang ng iyong mga mata sa umaga, na para bang pasan mo ang isang laban na hindi mo maalala kung kailan nagsimula. Isang pagkaubos ng lakas na hindi nagmumula sa iyong ginagawa, kundi sa isang bagay na ginagawa laban sa iyo. Isang bagay na tahimik, na humihigop ng iyong pag-asa habang ikaw ay natutulog, na nag-iiwan sa iyong katawan na pagod at sa iyong espiritu na halos sumusuko na. Ito ay ang pagtigil ng iyong mga paa sa mismong pintuan ng desisyon. Ang bawat malaking hakbang, isang bagong trabaho, isang bagong ministeryo, isang paglipat ng tahanan, ay sinasalubong ng isang biglaang pader ng pag-aalinlangan. Ang mga tinig ng nakaraan, mga salita ng pangmamaliit na akala mo'y matagal mo nang ibinaon, ay bumabalik na parang mga multo sa hating gabi, ibinubulong na hindi mo kaya, na hindi ka karapat-dapat, na ikaw ay magkakamali na naman. At sa harap ng pagkakataon, sa halip na tumakbo pasulong, ikaw ay napaparalisa at naroon din ang biglaang paglamig ng paligid. Ang mga taong dati mong inaasahan, mga kaibigan na kasama mo sa panalangin, biglang umiiwas, nagiging kritikal o nagpapakita ng hindi maipaliwanag na pagkairita. Ang mga pag-uusap na dati puno ng buhay ay nagiging mababaw at walang laman. Nagiiwan ito sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay nag-iisa sa gitna ng isang digmaan, na ikaw lang ang nakakakita, na nagpapahina sa iyong loob sa panahong kailangan mo ng pinakamatibay na suporta. Sa loob ng susunod na ilang minuto, mauunawaan mo kung bakit ang mga atake sa buhay mo ay dumarating sa mga panahong malapit ka nang magtagumpay. Tatanggap ka ng mga tiyak na panalangin at direksyon upang magtayo ng mga espiritual na pader sa paligid ng iyong pamilya, pananalapi at layunin. Matututunan mong kilalanin ang 3 pangunahing taktika ng kaaway na ginagamit upang sirain ang iyong tiwala bago pa man dumating ang biyaya. Madidiskubre mo ang kahulugan ng salitang Hebreo na chazak at kung paano ito nagbibigay kapangyarihan sa mga pinili sa panahon ng matinding pagsubok. At higit sa lahat, mabibigyan ka ng kapangyarihan na baguhin ang iyong pananaw mula sa pagiging biktima ng pag-atake tungo sa pagiging isang tagapagtayo na may banal na proteksyon. Naramdaman mo na ba na ang babalang dumarating sa iyo ay hindi lang isang simpleng masamang pakiramdam, kundi isang espiritual na pagkubkob laban sa iyong kapayapaan? At paano kung itong patuloy na pakiramdam na may humahadlang sa iyo ay isang senyales na mayroong isang bagay sa iyo na kinikilala ng mundo ng espiritu bago mo pa man ito maunawaan? Habang marami ang itinuturing ito bilang malas o nagkataon lang, iilan lamang ang nakakaalam na ang mga laban na ito ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ang mga ito kapag naglagay ng marka ang Diyos sa buhay ng isang tao. Pero paano kung ang dahilan ng lahat ng naipon mong sakit at pagkaantala ay nasa bagay na hindi mo pa natututunang gawin? Ngayon, isipin mo ito kasama ko. Paano kung lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon ay ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa puso mo? Bakit ang mga taong pinili ng Diyos ay madalas na target ng matinding inggit at pag-atake?
Habang hinahanap ko mismo ang sagot sa tanong na iyan sa mga panahong ako mismo ay kinukubkob, dinala ako ng Diyos sa mga panalangin na nagbigay liwanag at proteksyon. At mula doon, nabuo ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang babasahin. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pag-unawa. Isang kasangkapan na ginawa para sa mga nagnanais na maunawaan ang mga babala ng Diyos, palakasin ang kanilang depensa at matutunan ng mga tiyak na panalangin para sanggalangan ang kanilang isipan, tahanan, mga landas at layunin laban sa mga inggit na sumusubok pahinain ang sinimulan ng Diyos. Maraming pinili dito ang nakaramdam na kailangan nila ng espiritual na proteksyon. Ngunit hindi pa sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ito ngayon. Available ito sa unang nakapaskil na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay kakaunting kopya na lamang ang natitira sa digital na aklat na ito. Inihahayag nito ang mga panalangin at direksyon na binabaliwala ng marami, ngunit maaaring magbago ng paraan kung paano mo hinaharap ang mga biglaang pagkaantala, ang mga inggit na walang paliwanag, at ang mga tahimik na espiritual na pag-atake. Huwag hintayin ang susunod na dagok ng kaaway para maghanap ng proteksyon. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang anumang pagkubkob o ringgit ang mas malakas kaysa sa muog na kayang itayo ng Diyos sa paligid mo. Kung isa ka sa mga unang magda-download, bumalik ka rito at isulat, Amen. Ito ang magiging iyong gawa ng pananampalataya at ngayon din maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang pagkaantala na nakakakilabot ay patuloy na sumasalakay laban sa iyong buhay. Ang nararamdaman mo ay hindi imahinasyon. Ito ay isang espiritual na pagkubkob, isang estratehiya ng kaaway na magtayo ng mga pader sa paligid ng iyong biyaya bago mo pa ito makita. Layunin nitong ihiwalay ka, pag-urin at kumbinsihin kang sumuko bago pa man dumating ang hukbo ng Diyos na may dalang tagumpay. Ang bawat pag-aalinlangan, bawat pagkaantala, bawat biglaang paglamig ng relasyon ay isang ladrilyo na inilalagay sa pader na iyon, isang muog na itinatayo sa mundo ng espiritu upang harangan ang iyong paningin at pigilan kang makita ang bukang liwayway na paparating. Kung kinikilala mo ang bigat ng babalang ito na umabot sa iyo, itaas mo ang iyong hinlalaki at pindutin ang like button. Huwag mo itong gawin para sa akin o para sa channel na ito. Gawin mo ito bilang isang deklarasyon sa mundo ng espiritu na ikaw ay nakikinig, na ang babala ay natanggap, na ang bantay sa pader ng iyong buhay ay gising at handa. Hayaan mong ang simpleng pagpindot na ito ay maging isang senyalis sa langit at isang babala sa impyerno na hindi ka nabulag sa estratehiya ng kaaway. At tungkol sa mga muntik na tagumpay, sa kandilang biglang namamatay sa isang silid na walang hangin, sa orasan na biglang humihinto sa 11:59, mayroong isang selyo ng ilang minuto na eksaktong akma sa loob ng mga sandaling iyon bago ka gumawa ng isang malaking desisyon na magpapabago sa iyong buhay. Itatak mo ito sa iyong isipan, babalikan natin iyan. At bukod sa ating digital na aklat ng mga panalangin pinili, mayroon ka ritong isa pang paraan upang palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon at upang maiparating ito sa mas marami pang pinili na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ni isang sentimo para sa bawat salita na inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel. Bilang paraan para makapagbalik ka ng bahagi ng iyong natatanggap dito, pinapanatili rin naming bukas ang isang link para sa kusang loob na donasyon sa ibaba mismo ng digital na aklat. Sa unang nakapaskil na komento, anumang halaga na kasya sa iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ang nagpapanatili sa aming channel na nakatayo. Ito ang nagpapaabot ng susunod na mensahe sa ibang taong nangangailangan, eksakto kung paano mo kinailangan, hihintayin kita roon, pinili. At kung sakaling kailanganin mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na iyon ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Ngunit hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo dahil kung wala ang konteksto na darating ngayon, ang selyo ay hindi gagana ng may buong kapangyarihan sa iyong layunin.
Ngunit manatili ka, dahil hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay, ang pangalan ng arkitekto sa likod ng pagkubkob na ito. Kaya't huminga ka ng malalim, hayaan mong tumahimik ang iyong isipan. Saan ka man naroroon ngayon, sa gitna man ng ingay o sa katahimikan ng iyong silid, hilingin mo sa banal na espiritu na bigyan ka ng 5 minutong kalinawan. Dahil ang sasabihin ko sa iyo ay hindi teorya, ito ay pagkilala. Hindi ito pangkalahatang payo. Ito ay isang tiyak na diagnosis para sa isang espiritual na lagnat na marahil ay matagal mo nang nararamdaman ngunit hindi mo mapangalanan. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Handa ka na bang makita ang mga bakas ng kaaway sa iyong buhay na nagkukubli bilang kamalasan o nagkataon lang? Ipapakita ko sa iyo ang 4 na senyales, ang 4 na haligi ng espiritual na pagkubkob na ito. Kilalanin mo ang mga ito dahil ang pagkilala sa estratehiya ng kaaway ay ang unang hakbang upang durugin ito. Ang una ay ang serye ng muntik na. Iniisip mo ngayon ang isang email na tinitigan mo ng ilang oras. Ang pangalawa sa huling panayam para sa trabahong matagal mo nang ipinapanalangin. Ang lahat ay perpekto. Ang koneksyon, ang mga sagot, ang pangako sa kanilang mga mata. Natulog kang may pag-asa. At kinabukasan, isang maikling mensahe ang dumating. Nagpasya kaming magpatuloy sa ibang direksyon. Walang paliwanag, walang dahilan, isang biglaang pagsasara ng pinto na halos marinig mo ang pag-click na nag-iiwan sa iyo sa pasilyo ng pagkalito, na muling nagtatanong kung saan ka nagkamali. Ang pangalawa ay ang pagsulpot ng mga lumang duda. 3:00 ng madaling araw. Nagising ka sa isang iglap, hindi dahil sa isang panaginip, kundi dahil sa pag-ilaw ng iyong cellphone sa tabi ng iyong kama. Isang walang kwentang notifikasyon. Ngunit sa katahimikan ng madaling araw, ang paggising na iyon ay nagbukas ng isang pinto. At mula roon, pumasok ang isang alaala na akala mo'y matagal mo nang nailibing. Isang salita ng pangmamaliit mula sa isang kamag-anak. Ang kabiguan ng isang negosyo 10 taon na ang nakalipas. Isang pangakong hindi mo natupad. Bigla, ang pakiramdam ng pagiging hindi karapat-dapat ay bumabalot sa iyo na parang isang malamig na kumot. At tungkol sa cellphone na iyan na umilaw sa dilim, na nagdala pabalik ng isang multo na hindi mo inaasahan, iniwan ko na ang kalasag na naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis bago matapos, naroon na yon para sa iyo. Ngunit manatili ka, dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi pa nasasabi. Ang pangatlong senyales ay ang biglaang paglamig ng mga relasyon. Nakaupo ka sa isang kapihan, kaharap ang isang kaibigan na dati mong takbuhan. Ngunit ngayon, may distansya sa kanyang mga mata. Ang mga pag-uusap na dati umaagos ng natural ay ngayon ay pilit at puno ng mga mahabang katahimikan. Nararamdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na pagkairita mula sa kanya. Isang banayad na paghatol sa iyong mga salita. Umuwi kang mas nangungulila kaysa noong dumating ka, na para bang ang taong kaharap mo ay anino na lamang ng dati mong kasangga. At ang pang-4, ang pagkaubos ng enerhiya na walang dahilan. Gumising ka pagkatapos ng 8 oras na tulog, ngunit ang pakiramdam mo ay para kang nagbuhat ng semento buong gabi. Ang pagtayo mula sa kama ay isang mabigat na gawain. Ang sikat ng araw na tumatama sa iyong bintana ay tila nakakasilaw at nakakapagod sa halip na magbigay buhay. Ito ay isang pagod na nasa kaibuturan ng iyong mga buto, isang espiritual na pagkapagod na hindi kayang lunasan ng anumang pahinga, na para bang may isang bagay na patuloy na humihigop ng iyong lakas habang ikaw ay hindi nakatingin. Hindi ito isang listahan, pinili. Ito ay isang salamin. Ang mga senaryong ito ay hindi mga kwento lamang, ito ay mga eksena mula sa isang digmaan na nangyayari sa paligid mo. Ito ang katibayan na hindi ka nababaliw, hindi ka negatibo, at lalong hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sa katunayan, ang mga ito ay katibayan ng eksaktong kabaligtaran. Ikaw ay nasa radar ng langit, kaya't ikaw ay nasa target ng impyerno. Ang pagkubkob ay totoo. Ang mga pader na nararamdaman mo ay itinatayo sa mundo ng espiritu. Ngunit ang bawat pader ay may bitak,
Ang bawat estratehiya ay may kahinaan. At sa mga susunod na sandali, hindi lang kita tuturuang makita ang pader, tuturuan kitang hanapin ang bitak kung saan ka papasok upang wasakin ito mula sa loob. Kung kahit isa lang sa 4 na senyalis na ito ay tumama sa iyong espiritu, kung naramdaman mo ang kilabot ng pagkilala habang nagsasalita ako, gusto kong huminto ka ngayon at mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Magkomento ka ng 3 numero, 777. Hindi ito para sa algorithm, ito ay isang gawa ng pananampalataya. Isang paraan ng pagsasabi sa langit, nakikita ko na, hindi na ako bulag. Ang iyong komento ay isang deklarasyon na ikaw ay bahagi ng hukbo na gumigising ngayon. Bago ko ipakita sa iyo ang kasangkapan na magtatayo ng muog sa paligid ng iyong tadhana, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng kapangyarihang dinadala mo. Ang mga pag-atake na ito ay hindi dumarating dahil sa iyong kahinaan, kundi dahil sa isang lakas sa loob mo na hindi mo pa natututunang gamitin. Mayroong isang salitang Hebreo na naghihintay na bigkasin ng iyong mga labi. Isang salita na ipinagkaloob lamang sa mga nasa ilalim ng pagkubkob dahil ito ang susi para wasakin ito mula sa loob. Manatili ka sa akin. Ang puwang sa pagitan ng pagiging pinili at pagiging nababalutan ng proteksyon ay ang mismong teritoryo kung saan nagpapatakbo ang mang-aagaw ng tadhana. Ang layunin niya ay hindi lamang upang harangan ka, kundi upang kumbinsihin kang ikaw mismo ang may kasalanan sa mga pader na nakapaligid sa iyo, na ang mga pagkaantala ay parusa at hindi paghahanda. Ngunit ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawiran ay nakita na sa langit at mayroong isang reseta na inihanda para sa partikular na lagnat na ito na sumisira sa iyong kapayapaan. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong mangyari. Nakita ko ang mga pinili na halos sumuko na sa mismong bisperas ng kanilang tagumpay, naubos ng isang laban na hindi nila alam kung paano labanan. Dinala ko ng Espiritu Santo sa mga lugar ng pagdarasal para sa mga kaluluwang ito. Ipinakita sa akin ang mga estratehiya na ginagamit laban sa kanila sa mundo ng espiritu. Ipinakita sa akin ang mga siwang sa kanilang mga pader kung saan tahimik na pumapasok ang kaaway upang maghasik ng pag-aalinlangan. At sa bawat kaso, ang sandata na nagpabago sa lahat ay pareho. At alam mo na ito, hindi mo palang ito napapangalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat muntik na ay parang isang personal na kabiguan. Ito ang dahilan kung bakit ang isang salita ng pangmamaliit mula 10 taon na ang nakalipas ay may kapangyarihan pa ring gisingin ka sa 3:00 ng madaling araw. Ito ang dahilan kung bakit ang pananahimik ng isang kaibigan ay mas masakit kaysa sa sigaw ng isang kaaway. Bago ko pangalanan ng kalasag para sa partikular na sakit na ito, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapaskil na komento. Huwag ka munang mag-click. Iposisyon mo lang ito doon bilang isang gawa ng paghahanda, isang deklarasyon na handa ka nang tanggapin ang kasangkapan na magbabago sa lahat. Noong panahong ang sarili kong tahanan ay dumaranas ng ganitong anino, nang ang sarili kong mga pader ay may mga siwang, at tinanong ko ang Ama kung bakit ang mga pinili ay kailangang dumaan sa sunod-sunod na muntik na, inilagay niya sa aking mga kamay ang mga panalangin na nagtayo ng muog sa paligid ko. Mula sa mga panalangin iyon, nabuom ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay isang manual ng digmaan para sa mga nasa ilalim ng pagkubkob. Ngunit kailangan kong balaan ka, kakaunting kopya na lamang ang natitira sa digital na aklat na ito. Kung naniniwala ka na ito ang sagot sa iyong mga panalangin, mag-click ngayon i-download ang iyong kopya. At bilang tanda na tinanggap mo ang direksyong ito, bumalik ka rito at isulat ang salitang Amen. Ang tanda ng pananampalataya ay naideklara na. Ang iyong kopya ay naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Ang aklat na ito ay nakasulat sa diwa ng sinabi ni Nehemiah nang makita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga tao na napapaligiran ng mga kaaway habang sinusubukang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Sa Nehemiah 14, sinabi niya, "Nang makita ko ang kanilang takot,
Sinabi ko sa mga pinuno at sa lahat, huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang Panginoon, siya'y dakila at makapangyarihan. Ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, mga anak, asawa at mga tahanan. Ang mga panalangin sa aklat na ito ay ang mismong mga salitang nagbibigay buhay sa utos na iyon, mga praktikal na sandata para ipaglaban ang iyong teritoryo. Ang halaga ng proteksyon na ito para sa susunod na 12 buwan ay mas mababa pa sa isang tasang espesyal na kape, mas mababa sa isang buwanang bayarin sa streaming service, mas mababa sa isang mabilisang pagkain na makakalimutan mo kinabukasan. At alam kong mag-aalinlangan ka. Iisipin mo, isa na namang gastos ito. Siguro kaya ko namang ipagdasal ito ng mag-isa. Ngunit ang pag-aalinlangang iyan ay hindi sa iyo. Iyan ang bulong ng mga agaw ng tadhana na gustong manatili kang walang armas sa harap ng isang nakaorkestrang pag-atake. Ang iyong desisyon ay protektado. Mayroon kang 7 buong araw upang basahin, pagnilayan at gamitin ang mga panalangin sa loob ng digital na aklat na ito. Kung sa anumang dahilan ay naramdaman mong hindi ito para sa iyo, isang simpleng mensahe lamang at ibabalik namin ang iyong bayad ng buo. Walang tanong, walang pilitan, walang paghatol. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Ang tanging panganib na kinakaharap mo ngayon ay ang manatili sa parehong posisyon. Alam na mayroong isang kalasag na magagamit mo, ngunit pinili mong hindi ito kunin. Si Maria, isang guro na 45 taong gulang mula sa Cebu City, ay nagsulat na sa loob ng maraming taon. Palagi siyang napapansin para sa mga promosyon, ngunit sa huling sandali, ibang tao ang napipili. Matapos niyang simulan ang paggamit ng mga panalangin sa pagtatayo ng mga pader, natanggap niya ang 2 job offer sa loob ng 1 linggo na parehong hindi niya inaasahan. Si Juan, isang IT professional na 31 taong gulang mula sa Davao City, ay nagbahagi na palagi siyang nakakaranas ng matinding pagkapagod at bigla ang pagkawala ng pagkamalikhain bago ang mga mahahalagang deadline. Sinabi niya na ang aklat ay nagturo sa kanya na kilalanin ang espiritual na pagkaubos at binigyan siya ng mga tiyak na panalangin upang protektahan ang kanyang lakas. Mula noon, natapos niya ang kanyang pinakamalaking proyekto ng may kalinawan at enerhiya na hindi niya pa nararanasan noon. Si Ana, isang 57 taong gulang na may-ari ng maliit na negosyo mula sa Quezon City, ay umiiyak habang nagkukwento kung paano ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasosyo ay biglang nagsimulang magsabotahe sa kanyang mga operasyon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng proteksyon para sa kanyang mga relasyon, sinabi niyang hindi lamang nalantad ang mga hindi tapat na tao, kundi nagpadala rin ng Diyos ng mga bagong kliyente at kasosyo na higit pa sa kanyang ipinagdasal. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapatotoo sa parehong katotohanan. Sila ay nabubuhay na may parehong pader, na may siwang, na sumisilip sa parehong anino, na bumubulong ng parehong kasinungalingan. Sila ay nabubuhay na may parehong pader na may siwang, na sumisilip sa parehong anino, na bumubulong ng parehong kasinungalingan. Sila ay nabubuhay na may parehong pader na may siwang, na sumisilip sa parehong anino, na bumubulong ng parehong kasinungalingan. Sila ay nabubuhay na may parehong pader na may siwang, na sumisilip sa parehong anino, na bumubulong ng parehong kasinungalingan. Sila ay nabubuhay na may parehong pader na may siwang na sumisilip sa parehong anino, na bumubulong ng parehong kasinungalingan. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa ngayon, dahil ito ay darating at ito ay may bigat. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi kami naniningil ni isang sentimo para sa salitang inihahatid namin dito. At mayroon kaming paanyaya mula sa langit na panatilihing bukas ang pintong ito. Mayroong link para sa kusang loob na donasyon sa ibaba mismo ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na idikta ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos. Ito ang nagpapanatili sa susunod na mensahe na makarating sa susunod na taong nangangailangan katulad ng pangangailangan mo. Hihintayin kita roon muli, pinili. Ngunit mayroong isang bagay na kahit ang mga panalangin ito ay hindi kayang pigilan kung hindi ka mag-iingat. Isang bitag na inilalagay pagkatapos mong itayo ang iyong mga pader.
Isang taktika na ginagamit ng mga agaw ng tadhana hindi para sirain ang iyong mga pader, kundi para kumbinsihin kang buksan ang tarangkahan mula sa loob. At ang pangalan nito ay mas simple kaysa sa iyong iniisip. Ngayon, dumating na ang oras. Ang pangalan ng kapangyarihang naghihintay sa iyo ay hindi isang sekreto na nakatago, kundi isang utos na nakalimutan. Isang salita na binibigkas ng Diyos sa Espiritu ng mga pinili niya kapag sila ay nasa bingit ng pagsuko, kapag ang mga pader ay tila nagsasara sa kanila. Ito ang salita na naghihiwalay sa biktima ng pagkubkob mula sa komandante ng kuta. Ang salitang iyon ay Chazak. Sa Hebreo isinusulat ito bilang Hazak. Marami ang nag-aakala na ang ibig sabihin lamang nito ay maging malakas, isang simpleng pampalakas loob. Ngunit hindi. Ang Chazak ay isang utos militar mula sa langit. Hindi ito isang mungkahi na maging matatag. Ito ay isang direktang utos na patibayin mo ang iyong sarili. Hawakan mo ng mahigpit, magtagumpay ka. Palakasin mo ang iyong mga depensa ngayon din. Ito ang salitang binibigkas ng Diyos kapag ang kaaway ay nasa tarangkahan na, kapag ang mga araw ay lumilipad na, kapag ang pagod ay bumubulong na sa iyong tainga na sumuko ka na. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lakas. Ito ay tungkol sa pag-activate ng lakas na inilagay na ng Diyos sa loob mo para sa sandaling ito mismo. Ikaw ay isang tagapagtayo. Ikaw ay tinawag mula pa sa simula upang magtayo ng mga altar sa mga lugar na nawalan ng pag-asa. At ngayon ikaw ay pinapatibay upang maging isang muog na hindi kayang wasakin. Tingnan mo si Nehemiah, isang ordinaryong lingkod ng hari, ngunit may puso para sa isang nasirang syudad. Nang makita niya ang mga pader ng Jerusalem na gumuho, ang kanyang puso ay nadurog, ngunit hindi siya nanatili sa pagluluksa. Tumayo siya, naglakbay, at sinimulan ang gawain ng muling pagtatayo. Ngunit sa bawat ladrilyo na kanyang inilalagay, mayroong isang kaaway, si Sanballat at si Tobias, na nanunuya, nagbabanta at nagpaplano ng pananambang. Sinasabi nila, ano ba ang ginagawa ng mga kahabag-habag na Hudyong iyan? Ang pader na bato na kanilang itinatayo ay babagsak kapag inakyatan ng isang asong gubat. Hindi ba't iyan din ang mga boses na naririnig mo sa katahimikan ng gabi? Ang tinig ng pag-aalinlangan na nagsasabing ang iyong mga panalangin ay mahina, ang iyong mga pagsisikap ay walang kabuluhan, ang iyong mga pangarap ay masyadong malaki para sa iyo. Si Nehemiah ay napapaligiran ng parehong espiritu, ng pangmamaliit, ng parehong estratehiya ng pagpapahina ng loob. Ang mga manggagawa niya ay pagod, ang kanilang mga kaaway ay marami, at ang tukso na huminto ay napakalakas. Iyan ang espiritual na pagkubkob sa anyo nito noong unang panahon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi nagpadala si Nehemiah sa takot. Nagtalaga siya ng mga bantay, binigyan ng sandata ang kanyang mga manggagawa, at sinabi sa kanila ang mga salitang nagpabago sa takbo ng laban na sumasalamin sa diwa ng Chazak. Huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang Panginoon, siya'y dakila at makapangyarihan. Ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, mga anak, asawa at mga tahanan. Inutusan niya silang magtayo gamit ang isang kamay at humawak ng sandata sa kabilang kamay. Ganyan din ang utos sa iyo ngayon, pinili. Sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, sa bawat muntik na, sa bawat pagod na iyong nararamdaman, ang utos ay huwag bitawan ang iyong mga kasangkapan, kundi pulutin mo rin ang iyong sandata. Ang sandata na iyon ay ang deklarasyon ng Chazak. May isang engineer mula sa Baguio, isang napakatalinong tao na ang bawat proyekto ay tila isinumpa. Ang kanyang mga blueprint na pinagpupuyatan niya ng ilang linggo ay laging may nakikitang maliit na depekto sa huling minuto. Ang mga kasunduan sa kliyente ay biglang nakakansela ng walang paliwanag. Para siyang nagtatayo sa buhangin at bawat umaga nakikita niyang gumuho ang kanyang pinaghirapan. Nagsimula siyang maniwala na siguro ay hindi talaga para sa kanya ang propesyon na iyon. Ngunit isang gabi habang nagbabasa, natagpuan niya ang kwento ni Nehemiah at ang salitang Chazak. Naunawaan niya na ang laban ay hindi sa kanyang mga blueprint o sa kanyang mga kliyente, kundi sa kanyang sariling espiritu.
Kinabukasan, bago hawakan ang kanyang mga plano, hinawakan muna niya ang kanyang Biblia at idineklara, "Tiyazak, ngayon ako ay magpapatibay." Sa araw na iyon, isang proyekto na 3 beses nang na-reject ay biglang naaprubahan. Walang nagbago sa plano, ang nagbago ay ang autoridad sa espiritu ng taong nagdala nito. Ang utos na iyon, ang deklarasyon ng Tiyazak, ay hindi lamang isang sandata, ito ay isang selyo. At ang selyong iyan ay naglalagay sa iyo sa isa sa 3 natatanging posisyon sa labanang ito. 3 pagkakakilanlan, 3 tungkulin sa kaharian na kinikilala ng kaaway, kahit na ikaw ay hindi pa. Ang pag-unawa kung alin sa mga ito ang sa iyo ay ang pag-unawa sa eksaktong disenyo ng iyong espiritual na baluti. Ang una ay ang tagapagtayo ng mga altar. Ikaw ang tinawag upang magtayo ng mga lugar ng pagsamba sa mga tigang na lupain, sa isang pamilyang nawalan ng pananampalataya, sa isang negosyong nasa bingit ng pagkalugi, sa isang pusong nanigas dahil sa sakit. Ang iyong tungkulin ay magdala ng presensya ng Diyos sa mga lugar kung saan siya ay matagal nang kinalimutan. Ang amoy ng insenso sa isang silid na walang laman, ang tunog ng isang papuri na inaawit ng mag-isa, iyan ang iyong gawain. At sinusubukan kang lituhin ng kaaway sa pamamagitan ng pagbubulong na ang iyong pagsamba ay hindi naririnig, na ang lupaing iyong kinatatayuan ay isinumpa magpakailanman, at ang iyong altar ay isa lamang bunton ng mga bato na walang kabuluhan. Ang pangalawa ay ang bantay ng mga pangako. Ikaw ang may hawak ng mga salita ng Diyos para sa iyong angkan, para sa iyong ministeryo, para sa iyong kinabukasan. Kahit na ang lahat sa paligid mo ay sumusuko na, ikaw ay nananatiling nakakapit sa isang pangako na hindi pa nakikita ng mata. Ang iyong mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang luma at kupas na Biblia na binabalik-balikan ng isang talata na ibinigay sa iyo ng Diyos sa isang panaginip maraming taon na ang nakalipas. Ikaw ang angkor ng pananampalataya para sa mga nasa paligid mo. At ang estratehiya ng mga agaw ng tadhana laban sa iyo ay ang ipakita sa iyo ang isang sementeryo ng mga sirang pangako mula sa nakaraan upang kumbinsihin kang ang pangakong hawak mo ngayon ay magtatapos din sa parehong paraan sa ilalim ng lupa. Ang pangatlo ay ang pagsugo sa gitna ng katahimikan. Ikaw ang nakakarinig ng bulong ng Diyos kapag ang langit ay tila sarado para sa lahat. Sa mga panahon ng pambansang krisis o personal na kaguluhan, habang ang iba ay naghahanap ng mga malalakas na tinig, ikaw ay binibigyan ng mga malinaw na direksyon sa katahimikan ng iyong silid. Ikaw ang tagadala ng mensahe ng pag-asa kapag ang pag-asa ay tila nawala na. Ang iyong karanasan ay parang isang malinaw na bulong sa gitna ng isang malakas na bagyo. At sinisikap kang sirain ng kaaway sa pamamagitan ng pagbaha sa iyong isipan ng ingay, pagdududa at libu-libong ibang tinig upang tanungin mo ang iyong sarili, boses ba ito ng Diyos o sarili ko lang itong iniisip? Huminga ka ng malalim. Tagapagtayo, bantay, sugo. Isa sa mga ito ay tumawag sa iyong espiritu ng mas malakas kaysa sa iba. Hindi ito isang pagsubok ng personalidad. Ito ay isang pagkilala sa iyong banal na atas. Ngayon din, bago pa man magbago ang sandali, gusto kong pumunta ka sa seksyon ng komento at isulat ang pangalan ng pagkakakilanlan na naramdaman mong sa iyo. Tagapagtayo, bantay o sugo. Huwag kang mag-alinlangan, huwag mong pag-isipan ng labis. Isulat mo ang unang salita na tumalon mula sa iyong puso. Ang gawaing ito ay higit pa sa isang komento. Ito ang iyong pirma sa isang banal na kontrata, isang deklarasyon sa langit at lupa ng iyong pagtanggap sa iyong tungkulin. At ang tagapagtayo na iyong isinulat ngayon nang walang buong kalasag, ang bantay na walang kumpletong muog, ang sugo na walang kabuuang proteksyon, ay ang pinaka-target na tao sa larangan ng digmaan. Dahil ang pag-alam sa iyong pagkakakilanlan nang hindi alam kung paano ito protektahan ay tulad ng isang general na naglalakad sa gitna ng labanan na may watawat ngunit walang baluti. Iyon ang dahilan kung bakit para sa iyo na nagdeklara ng iyong pagkakakilanlan ngayon.
Ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit ay hindi na isang option, ito ay isang pangangailangan. Ang mga panalangin sa loob ay partikular na idinisenyo upang palibutan ang iyong natatanging tungkulin ng isang pader ng apoy. Pumunta ka sa unang nakapaskil na komento. Mayroon kang 72 oras. Ito ang bintana ng panahon na ibinibigay ng langit para sa iyo upang kunin ang iyong mga sandata bago ang susunod na alon ng pag-atake. Huwag mo itong sayangin. Ito ay isang paanyaya sa pagpapasya. Ang aklat na ito ang iyong arsenal. Ngunit mayroong isang taktika ang kaaway na itinatago niya para mismo sa iyong pagkakakilanlan. Isang bitag na idinisenyo para sa tagapagtayo, isang lason para sa bantay, isang ilusyon para sa sugo. At iyan ang susunod na salita na kailangan mong marinig. Ngayong tinanggap mo na ang iyong pagkakakilanlan, mag-ingat ka. Dahil ang mga agaw ng tadhana ay may 3 taktika na itinatabi niya para sa mga pinili na bagong nababalutan ng proteksyon. Ang mga ito ay hindi na mga panlabas na pag-atake. Ang mga ito ay mga panloob na panunubok, mga bulong na idinisenyo upang wasakin ang iyong bagong tatag na pader mula sa loob. Ang mga ito ang kanyang huling linya ng depensa laban sa iyong pag-angat. Kilalanin mo ang mga ito ngayon upang hindi ka na muling mahulog sa kanilang mga bitag. Ang una ay ang usok ng pagkalito. Matapos mong maramdaman ang kalinawan, matapos mong tanggapin ang iyong tungkulin, isang malamig na usok ang papasok sa iyong isipan. Mag-uumpisa ito sa isang simpleng tanong. Paano kung guni-guni ko lang ang lahat ng ito? Paano kung ordinaryo lang ako at nag-iimbento lang ako ng isang espesyal na tawag? Ang usok na ito ay nagpapalabo sa linya sa pagitan ng banal na direksyon at personal na delusyon na nag-iiwan sa iyong pagdudahan ang mismong paghahayag na kaliligtas lang sa iyo. Laban dito ang iyong sandata ay hindi ang subukang iwaksi ang usok kundi ang mag-apoy. Ang iyong unang armas ay ang deklarasyon ng Tshazaki. Tumayo ka. Bigkasin mo ng malakas ang salitang Tshazak. Hayaan mong marinig ng iyong mga tainga ang utos na iyong binibigkas. Pagkatapos, hawakan mo ang iyong Biblia, basahin mo ng malakas ang Nehemiah 4:14 at pagkatapos, gumawa ka ng isang simbolikong kilos, ipagpatong mo ang iyong mga kamay sa iyong puso at ideklara, ako ay pinatatag. Ang 3 hakbang na ito, salita, kasulatan at pagkilos, ay lumilikha ng isang hangin ng espiritu na nagpapalaya sa usok. Ang ikalawa ay ang lason ng paghahambing. Kapag ang pagkalito ay nabigo, ipapadala ng kaaway ang lason na ito sa pamamagitan ng iyong mga mata. Bigla, ang iyong social media feed, ang iyong mga pag-uusap, ay mapupuno ng mga kwento ng tagumpay ng iba. Makikita mo ang mga taong tila walang kahirap-hirap na nakakamit ang mga bagay na matagal mo nang ipinapanalangin. At ang lason ay bubulong. Tingnan mo sila. Sila ay sumusulong habang ikaw ay naiwan, siguro mas pinagpala sila. Siguro may kulang sa iyo. Laban dito, ang iyong sandata ay hindi ang takpan ang iyong mga mata, kundi ang ayusin ang iyong pundasyon. Ang iyong pangalawang armas ay ang banal na kasulatan bilang pundasyon. Sa tuwing nararamdaman mo ang kagat ng paghahambing, buksan mo ang Nehemiah 4:14. Huwag mo lang itong basahin. Gawin mo itong iyong tirahan. Isipin mo ang iyong sarili bilang isa sa mga tagapagtayo na napapaligiran ng mga kaaway, ngunit nakatuon sa utos ng Diyos. Ang paghahambing ay nawawala ng kapangyarihan kapag naunawaan mong ang iyong assignment ay natatangi at ang iyong timeline ay banal. Ang pangatlo ay pangbitag ng pag-iisa. Ito ang pinakatuso sa lahat. Pagkatapos mong labanan ng pagkalito at paghahambing, isang malalim na katahimikan ang babalot sa iyo. Ang mga mensahe ay tila hihinto. Ang mga kaibigan ay magiging abala. Magsisimula kang maniwala na ikaw lang ang nakakaramdam nito, na ikaw lang ang nakikipaglaban sa ganitong paraan. Ito ay isang bitag na idinisenyo upang kumbinsihin kang ikaw ay iniwan ng Diyos at ng iyong mga kasama sa laban. Laban dito, ang iyong sandata ay hindi ang sumigaw para mapansin, kundi ang baguhin ang iyong pangunawa sa katahimikan. Ang iyong pangatlong armas
ay ang pagkilala na ang nararanasan mo ay hindi pag-abandona kundi antispigo kalibrasyon. Na ito ang senyales na inihiwalay ka ng banal na espiritu para sa isang yugto na hindi nakilala ng iyong lumang buhay. Ito ay hindi pag-iisa. Ito ay paghahanda sa isang mas mataas na antas. Ang iyong pangunawa dito ay ang mismong sandata na sumisira sa bitag. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagiging isang pagkakataon para mas marinig ang kanyang mga direksyon. Ang katahimikang ito na sumusubok kumbinsihin sa iyo na ikaw ay nag-iisa. Ito mismo ang teritoryo kung saan ang kalasag ng mga panalangin ay pinakamahalaga. Dahil ang kaaway ay gumagana sa paghihiwalay. Kung makukumbinsi ka niyang ikaw lang ang nakikipaglaban, halos nanalo na siya. Iyon ang dahilan kung bakit ang sekreto ng mga panalangin ay hindi lamang isang aklat. Ito ay isang paalala na ikaw ay bahagi ng isang hukbo. Ang bawat panalangin ay isinulat upang sirain ang ilusyon ng pag-iisa at ikonekta ka sa lakas ng mga pinili na nauna sa iyo. Mayroon kang 72 oras. Iyan ang espiritual na bintana na nakabukas para sa iyo ngayon. Huwag mong hayaang isara ito ng kaaway sa pamamagitan ng panlilinlang ng katahimikan. Kunin mo ang iyong kopya sa unang nakapaskil na komento. Mayroon pang isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay na ayaw ng kaaway na marinig mo bago ang pagsasara ng mensaheng ito. Huwag mong balewalain ang 3 taktikang ito bilang simpleng mga emosyon lamang. Ang mga ito ay mga nakatarget na misail mula sa kaaway na may layuning sirain ang iyong tiwala sa iyong bagong pagkakakilanlan. Ang pagkilala sa kanila ay hindi pagiging negatibo. Ito ay espiritual na katalinuhan. Ang paghahanda para sa kanila ay hindi takot. Ito ay karunungan. Ang iyong pinakamalaking panganib ngayon ay ang marinig ang lahat ng ito at bumalik sa iyong dating paraan na umaasang ang kaaway ay hindi na babalik. Babalik siya. Maging handa ka. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay linaw sa mga laban na iyong kinakaharap, kung ngayon ay mas naiintindihan mo na ang mga estratehiya ng kaaway, gawin mo ang 2 bagay. Una, mag-subscribe ka sa channel na ito para hindi mo makaligtaan ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay. Pangalawa, isave mo ang video na ito. Balikan mo ito sa mga araw na ang usok ng pagkalito ay makapal, kapag ang laso ng paghahambing ay mapait, kapag ang bitag ng pag-iisa ay tila nagsasara sa iyo. Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging iyong arsenal sa mga panahong iyon. Ngayon, huminga ka. Saan ka man naroroon, ipikit mo ang iyong mga mata. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi mo ang sasakyan kung ligtas. Kung hindi, gawin mo ito sa iyong isipan. Huminga ka ng malalim. Hayaan mong punuin ng hangin ang iyong mga baga at habang ibinubuga mo ito, bitawan mo ang ingay ng nakaraang ilang minuto. Huminga ka ulit, handa ka na. Isipin mo ngayon na ikaw ay nakatayo sa isang malawak na kapatagan sa dapit hapon. Sa harap mo ay isang pader na bato, ngunit hindi ito tapos. May mga siwang, mga butas, at mga bahaging gumuho. Ang hangin ay nagdadala ng alikabok at ang mahinang bulong ng mga tinig na nanunuya, ang mga multo ng iyong mga muntik na at mga pag-aalinlangan. Nararamdaman mo ang pagod sa iyong mga buto, ang bigat ng bawat bato na sinubukan mong buhatin ng mag-isa. Ito ang pader ng iyong tadhana at ito ay nasa ilalim ng pagkubkob. Ngunit habang tinititigan mo ang isang partikular na malaking siwang, isang liwanag ang nagsimulang mamuo sa iyong paanan. Hindi ito nakakasilaw kundi mainit at nag-aanyaya. Yumuko ka at sa iyong mga kamay, hawak mo ngayon ang isang bato. Isang batong panulok na tila gawa sa purong liwanag na may salitang tiyazak na nagniningning mula sa loob. Dahan-dahan, inilagay mo ang batong ito sa siwang. Sa sandaling dumampi ito, isang alon ng gintong enerhiya ang dumaloy sa buong pader na pinupuno ang bawat butas, pinapatibay ang bawat pundasyon. Ang mga tinig na nanunuya ay napalitan ng isang banal na himig. Ang pader ay buo na. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa pader kundi sa iyo. Hindi ka na nakatayo sa labas nito, na tinitingnan ito bilang isang gawain. Ikaw ay nakatayo sa ibabaw nito bilang isang bantay. Ang iyong mga paa ay matatag
Ang iyong paningin ay malinaw. Hindi ka na isang pagod na tagapagtayo, ikaw na ngayon ang komandante ng kuta. Mula sa itaas, nakikita mo ang abot-tanaw at sa unang pagkakataon, hindi mo nakikita ang pagbabanta ng kaaway, kundi ang pangako ng bukang liwayway. Mula sa bagong posisyong ito ng kapangyarihan, idineklara ko sa iyong espiritu, bitawan mo na ang bigat ng paghihintay. Ang bawat araw na iyong naramdaman na huli na ang Diyos, ang bawat gabing iyong ipinagdasal na sana, ay kahapon pa dumating ang sagot. Bitawan mo na iyan ngayon. Ang iyong orasan ay hindi orasan ng langit. Ang pagkaantala na iyong kinatakutan ay hindi paglimot, kundi banal na paghahanda. Ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya, bitawan mo ang iyong timetable at yakapin mo ang kanyang perpektong panahon. Idineklara ko sa iyo, bitawan mo na ang tinig ng paninisi sa sarili. Ang boses na iyan na gumagamit ng iyong sariling alaala laban sa iyo, na nagpapaalala sa iyo ng bawat pagkakamali, bawat maling desisyon, bawat pagkakataong nasayang, hindi iyan sa iyo. Ito ay ang tinig ng mga agaw ng tadhana na nagpapanggap na konsensya mo. Patawarin mo ang iyong sarili para sa mga laban na iyong ipinaglaban ng walang tamang sandata. Patawarin mo ang iyong sarili sa hindi mo pagkaalam, sa hindi mo pa alam. Ngayon, patahimikin mo ang nag-aakusa at idineklara ko sa iyo, bitawan mo na ang kahihiyan ng mabagal na pag-usad. Ang sakit na iyong nararamdaman kapag tinitingnan mo ang iba na lumilipad habang ikaw ay gumagapang pa lamang. Ang kahihiyan na iyan ay isang lason na nagmumula sa paghahambing. Ang iyong landas ay hindi kanila. Ang iyong bilis ay idinisenyo ng arkitekto ng iyong kaluluwa para sa isang partikular na layunin. Ang bawat mabagal na hakbang ay naglalagay ng mas malalim na pundasyon. Ngayon bitawan mo ang pamantayan ng mundo at igalang mo ang banal na ritmo ng iyong paglalakbay. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ina-activate ko ngayon ang tagapagtayo ng mga altar sa iyo. Ang kakayahang magtayo ng mga lugar ng presensya sa gitna ng pagkatiwangwang ay pinasisigla ngayon. Ang iyong pagsamba ay hindi na isang bulong, kundi isang dagundong na yayanig sa pundasyon ng impyerno. Ina-activate ko ngayon ang bantay ng mga pangako sa iyo. Ang iyong mga kamay na minsay nanginginig sa pag-aalinlangan ay ginagawa kong mga bakal na mahigpit na hahawak sa salita ng Diyos hanggang sa ito ay magbunga. Ang iyong katapatan sa paghihintay ay ginagawa kong isang buhay na testimonya. At ina-activate ko ngayon ang sugo sa gitna ng katahimikan sa iyo. Ang iyong espiritual na pandinig ay nililinis mula sa lahat ng ingay. Ang kakayahang marinig ang banayad na bulong ng Diyos sa gitna ng bagyo ay pinalilinaw ngayon. Ikaw ay nagiging isang malinaw na channel ng pag-asa, isang tinig ng direksyon para sa mga nawawala. Ngayon, sa kapangyarihan ng pangalang ipinagkaloob sa iyo, sa autoridad na ibinigay sa iyo bilang isang tagapagtayo, bantay at sugo, isang bagong baluti ang ipinapatong sa iyo. Isang takip na hindi kayang tumagos ng mga palaso ng kaaway. Sa iyong isipan, idinedeklara ko ngayon ang isang takip ng kalinawan, bawat bulong ng pagkalito, bawat multo ng pagdududa, bawat kasinungalingan ng mga agaw ng tadhana na sumusubok maghasik ng kaguluhan sa iyong mga iniisip ay pinatatahimik ngayon. Ang iyong isipan ay nagiging isang kuta ng kapayapaan, isang hardin na nababakuran kung saan ang mga salita lamang ng Diyos ang maaaring mamunga. Sa iyong tahanan, sa iyong mga relasyon, idinideklara ko ang isang takip ng katapatan at pagkakaisa. Bawat espiritu ng paghahambing, pagkainggit, at hindi maipaliwanag na paglamig na ipinadala upang ihiwalay ka ay binabali at pinuputol ngayon. Ang iyong tahanan ay nagiging isang banal na lugar. Ang iyong mga relasyon ay isang muog ng suporta. Ang mga pader ng iyong pamilya ay pinatatag laban sa anumang paninira mula sa labas at anumang pagkakanulo mula sa loob. At sa iyong mga landas, sa iyong layunin, idinedeklara ko ang isang takip ng banal na direksyon. Ang bawat bitag ng pagkaantala, ang bawat hadlang na inilagay ng kaaway upang ilihis ka sa iyong tadhana ay winawasak ngayon. Ang iyong mga paa ay inilalagay sa isang tuwid na landas na inihanda para sa iyo,
bago pa man itatag ang mundo. Ang bawat hakbang mo mula sa araw na ito ay ginagabayan, protektado at may layunin. Anak, naririnig mo ba ako? Ako ang nagsalita sa iyo sa katahimikan nang ang lahat ng iba pang tinig ay nawala na. Nakita kita sa iyong pinakamadilim na gabi, noong ang tanging panalangin mo ay isang buntong hininga na hindi mo kayang bigkasin. Ang bawat muntik na nagpadurog sa iyong puso, nadama ko bilang sarili kong sakit. Ang bawat pader na itinayo laban sa iyo, ako ang nagplano kung paano ito wawasakin. Ang katahimikan na iyong naramdaman ay hindi ang aking pag-alis. Iyon ang aking paghila sa iyo papalayo mula sa ingay upang ang tanging tinig na maririnig mo ay ang akin. Inilayo kita sa mga pag-uusap na maglalaslas sa iyong tiwala, sa mga relasyon na magpapakain sa iyong mga pag-aalinlangan. Ang pag-iisa na iyong kinatakutan ay ang silid-aralan kung saan kita tinuruan kung paano makipaglaban. Dahil hindi ka isang biktima, ikaw ay isang tagapagtayo, ikaw ay isang bantay, ikaw ay isang sugo. Iyan ang pagkakakilanlan na inilagay ko sa iyo bago ka pa man isinilang, at ang bawat pag-atake na iyong hinarap ay hindi isang senyales ng iyong kahinaan, kundi isang pagkilala ng kaaway sa awtoridad na dinadala mo. Alam niya kung sino ka kahit na nakalimutan mo. Kaya't ngayon, itinataas kita. Binibigyan kita ng mga bagong mata upang makita hindi ang mga pader ng pagkubkob, kundi ang mga pundasyon ng iyong kaharian. Binibigyan kita ng mga bagong kamay, hindi lamang para magtayo, kundi para humawak ng sandata. At binibigyan kita ng aking salita. Tiyazak, magpakatatag ka, huwag ka nang lumingon sa mga guho ng nakaraan. Ang iyong tadhana ay hindi isang sirang pader na kailangang ayusin, kundi isang syudad na kailangang itayo. At ibinigay ko na sa iyo ang mga plano. Ang sakit ay tapos na. Ang paghahanda ay kumpleto na. Panahon na para magtayo. Binabali ko ngayon ang sumpa ng muntik na kumapit sa iyong angkan. Binabali ko ngayon ang kapangyarihan ng paghahambing na nagnakaw ng iyong kagalakan. Binabali ko ngayon ang kasinungalingan ng pag-iisa na nagpahina sa iyong pananampalataya. Ikaw ay nakatuon. Ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong espiritu ay nakatalaga na ngayon sa gawaing ipinagkatiwala sa iyo. Hindi ka na malilihis ng mga lumang takot o mga bagong tukso. Ang iyong mga mata ay nakatuon sa gantimpala. Ikaw ay kinumisyon. Ang awtoridad ng langit ay ipinapatong sa iyo ngayon. Hindi ka na isang ordinaryong mamamayan. Ikaw ay isang opisyal na kinatawan ng kaharian. Ang iyong mga salita ay may bigat. Ang iyong mga panalangin ay may kapangyarihan. Ang iyong presensya ay nagbabago ng mga kapaligiran. Ikaw ay ipinadala. Mula sa sandaling ito, ikaw ay lumalabas mula sa silid ng paghahanda patungo sa larangan ng digmaan, hindi bilang isang sundalo na sumusunod lamang, kundi bilang isang komandante na naguutos. Ikaw ay ipinadala upang wasakin ang mga gawa ng kadiliman, upang palayain ang mga bihag, upang itayo ang mga pader na gumuho. Huwag ka munang magsabi ng Amen. Manatili ka riyan sandali. Hayaan mong kilalanin ng iyong dibdib ang bigat ng bagong baluti na kapapatong lang. Kailangan nito ng sarili nitong minuto. Ang iyong dila ay hihilahin na ang Amen, hindi pa. Manatili sa katahimikang ito hanggang sa bigyan kita ng hudyat. At habang ang bigat ng baluting iyan ay lumalatag sa iyong espiritu, kailangan kong huminto ka sandali at tingnan ang nakapaskil na komentong iyan. Dahil ang pagkilala sa iyong komisyon nang walang mga kasangkapan para isakatuparan ito ay panganib. Ang aklat, ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ay hindi lamang isang paghahanda, ito ang iyong arsenal. Ito ang kailangang hawakan ng iyong kamay ngayon. Ang mga panalangin sa loob nito ay ang mga utos na ibibigay mo sa iyong bagong posisyon ng awtoridad. Ang proteksyon nito para sa susunod na 12 buwan ay mas mababa kaysa sa isang hapunan sa labas o isang bagong damit na maluluma rin. Mayroon kang 7 buong araw. Ang garantiya ay nasa akin. Ang tanging panganib ay ang manatili kang hindi armado. At kung iniisip mong ipagpaliban ito, hinihiling ko sa iyo na huminto ka. Dahil ang mamaya
Sa kontekstong ito ay ang paraan kung paano pumapasok ang mga agaw ng tadhana sa siwang ng pag-aalinlangan. Ang boses na bumubulong ngayon, baka lalo lang akong masaktan kung hindi ito gumana. Sapat na ang panalangin ko, hindi ko kailangan ng aklat. Ano na lang ang iisipin ng iba kung makita nila akong bumili nito? Hihintayin ko na lang ang perpektong panahon ng Diyos. Masyadong personal ang laban na ito para sa isang aklat. Ang boses na iyan ay hindi sa iyo. Ito ay tunog mo. Ginagamit nito ang iyong bokabularyo. Alam nito ang iyong mga dahilan. Ngunit ito ang tinig ng natalo sa korte ng langit ngayon at sinusubukang bawiin ang teritoryo bago ang susunod na malaking desisyon na magpapabago sa iyong buhay. Huwag mo siyang bigyan ng isa pang araw. At ngayon, ang huling salita. Sa susunod nating pagkikita, pag-uusapan natin ang 7 uri ng mga tao na ipinapadala ng Diyos upang tulungan kang magtayo ng iyong mga pader. Kilalanin mo sila. At sa video na ito, pinili, bago ko silyuhan ang oras na ito sa iyo, bumabalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinamahan mo ako hanggang dito. Tinawid mo ang bawat salita, bawat kautusan, bawat tanda. At kung sa anumang sandali ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong ang video na ito ay hindi aksidente. Ang link para sa kusang loob na donasyon ay nananatiling bukas sa unang nakapaskil na komento sa ibaba mismo ng digital na aklat. Hindi bilang isang singil, hindi bilang isang palitan, bilang isang pagbabalik ng pinili sa altar kung saan nagmula ang salita. Anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos. Nakikita ng langit at pinararami ng langit sa iyong tahanan sa iyong mga araw sa kung ano ang hindi mo pa alam na darating. Ito na ang huli kong kahilingan. Hihintayin kita ron, pinili. Ipadala mo ang video na ito ngayon sa isang pinili na alam mong dumaranas ng matinding espiritual na pagkubkob na halos sumuko na. Hindi bilang pabor mo, ito ay paglilingkod at nakikita ng langit. Kung hindi mo pa nasilip man lang ang sikreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit, ang link ay nananatili sa unang nakapaskil na komento. Hindi ito pabor mo, ito ay paglilingkod at nakikita ng langit. Ngayon ay maaari ka nang magsabi ng Amen, sabihin mo kasama ko ngayon. Amen. Ang bawat pagkaantala na iyong tiniis ay naging pundasyon ng autoridad na dinadala mo ngayon.